Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by AF Gomez TV. Pahayag ito ni Senator Mig Zubiri tungkol sa suporta ng Zubiri political clan and yung mga tao sa Bukidnon sa mga Duterte, especially VP Sara. 99% sabi niya. Mga taga Bukidnon, pro Sara. Taga Mindanao ako. Tatay ko hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara as congressman. Ito, pakinggan natin ha. Taga Mindanao ako. Yung tatay ko hindi pumima sa impeachment as former congressman. And became heroes for it. Bukidnon, talagang sa Bukidnon, 99% ng tao dun pro Sara. Taga Mindanao ako. Yung tatay ko hindi pumima sa impeachment as former congressman. And we became heroes for it. Bukidnon, talagang sa Bukidnon, 99% ng tao dun pro Sara. Taga Mindanao ako. Okay. Agree ako niyan dahil palagi ako sa Bukidnon. Yung Talandig tribe na tinutulungan natin, Bukidnon. Wala pa akong na-meet o nakausap na tao na pro Marcos o galit sa mga Duterte. Halos lahat. Puros Duterte lahat ang tao. Not only Bukidnon, Northern Mindanao, yung Region 10. Dahil dito ako na nakabase. Malala ko nung midterm election sa dalawang region, Davao Region and Region 10. Lahat ng kandidato ng PDP laban, yung Duterte plus 2, nanalo lahat. Walang alyansa na nakapasok sa Magic Tool. Ganyan kalakas ang Duterte sa of course, Bukidnon and other parts of Region 10. Kaya agree ako nun. So ngayon, marami ang kumu-question kay Senator Zubiri, bakit daw hindi siya bumoto sa presidency ni Alan Peter Cayetano? Well, these are political decisions na to me okay lang yung nag-abstain. Dalawa sila ni JB Ejercito, okay lang sa akin. Importante, nakuha na ng majority yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. And ang pinaglalabanan ngayon dahil ang kampo ni Soto at Lacson, gusto nilang mabawi ang Senate leadership. Ang pinag-aagawa ngayon, itong independent na dalawa, Zubiri and Ejercito. Kinukuha ng minority, gusto ring kunin ng majority. At I don't know how true nag-post si Mr. Jason kanina. Sa Lunes o next week, sabi niya, tatlo pala, sabi niya, 2 plus 1. Tatlong senador ang sasali na sa kampo ng majority 13. So either magiging 15 na sila o 16. So sino yung dalawa na yun? Posibilidad, tinitignan ko, pwede itong si Zubiri at saka si JB Ejercito. Ang pangatlo, either si Gatchalian or si Lito Lapid. Kasi ang basihan ko dito, yung pumirma ng partial committee report ni Lacson sa Blue Ribbon, 7 sila na pumirma. So, ibig sabihin, dahil pumirma, yan, die-hard Soto loyalist, Soto gang, Soto, Lacson, tatlong kakamping, at magkapatid na tulpo. Ito. Pumirma lahat yan sa partial committee report. Kaya yan, para mahirap nang mabawasan itong 7 na minority.
So, ang pwedeng wala sa kanila is Gatchalian and Lito Lapid. Si Lito Lapid, madali yan na kumbinsihin. Playing safe palagi. Kung nasaan yung majority, di sige, lipat ako dyan. Kahit hindi niya ako bigyan ng committee chairmanship, okay lang sa akin. Walang problema kay Lito Lapid. Nakakatawa nga yung post ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, kung gusto ni PBBM na tataas ang ratings niya, si bakin niya si Auntie Claire Castro at ang ilagay niyang spokesperson ay si Lito Lapid. O di, tama. Less mistake. No talk, no mistake. Less talk, less mistake. No talk si Lito Lapid. Hindi na sila, no. Anyway, balik tayo sa impeachment ni VP Sara. Sigurado na yan. No question about it. Matutuloy na. Sa Lunes is i-convene na yung impeachment court. And after that, summon. Pag sumagot na yung sinomon, tuloy na ang trial. Kaya, wala na. No question asked. Acquitted na si VP Sara. Subiri, sinabi niya na. Talagang acquittal ang kanyang boto. I am sure of it. Kaya, ang malaking question na ngayon is ang abangan natin is yung Blue Ribbon Committee hearing. Bukas, malalaman na natin yung mga committee chairmanship and I'm sure, ibabalik na yan kay Senator Marcoleta at anytime next week, nandyan na yung Brave 18 Marines. Kaya ihanda ninyo ang inyong, anong tawag doon, snack, pulutan. Ako, manunod ako kung papaano i-cross-examine. Sample, yung mga, nakalimutan yung mga pangalan nila. Ang gusto kong subaybayan dyan is yung nag-deliver ng mali-maleta kay PBBM sa Paway, sa Forbes Park. Yung mga nag-deliver ng maleta kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, and then nag-deliver ng maleta kay dating SP Soto. Yun ang mga inaabangan ko. Plus of course, yung mga kongresista. Tingnan natin kung makikita mo sa cross-examination kung nagsasabi ng totoo or hindi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni sila ang nataga Gero, mag-atop na ni sila karon.